Pasensya na po, patay na siya. Paano siya namatay? Baka nagkakamali ka lang. Patawarin niyo kami. Pasensya na po. Hindi mapatay ang tito ko. Imposible. Sing. Bakit siya pa ang namatay? Mamatay ka na lang. Mamatay ka na lang. Tita, bitawan mo siya! Tita, bitawan mo siya! Kung hindi dahil sa'yo na gustong sumika sa pamilya siya, hindi mamamatay ang kapatid ko. Bakit hindi mo na lang tanggapin ang kapalaran mo? Bakit kailangan niyang tanggapin? Si Sing Sing ay may natatanging talento at kakayahan. Darating ang araw na siya ay kikinanggayan ng kanyang pangalan. Tama na! Baliw ka ba? Ang buhay niya. Simula nung buhatin ko siya pa uwi, nakaayos na yun mula pa noon. Siya ay nakatakda na maging mababang uri na tao. Katulad ko. Katulad ng namatay kong kapatid. Ma, huwag mo akong tawaging mama! Sing Sing! Ma! 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 Si Sing Sing ang tunay mong anak. Tingnan niyo ang peklat sa kanyang bewang. Doon niyo malalaman. Anong ibig sabihin nito? Ang may peklat ay anak ng ate ko. Peklat? Anak? Lolo, ako po ba ang hinahanap ninyo? Yuning. May hiling ako sa iyo, Apo. Lolo, ako po ang tunay ninyong apo. Bakit mo pa kailangan maging magalang? Alaala ko na may peklat ka sa bewang. Pwede bang ipakita mo kay Lolo? Lolo, sinusunod mo ang sinasabi ng tao? Gusto ko lang namang kumpirmahin. Sige na nga. Ito! Anong nangyari? Nadapuan ng maruming kamay ng mababang tao. Nakakadiri. Iyoko na. Ang peklat ni Sing Sing ay tatak ng aking mababang pagkatao. Hindi ito para sa akin. Ito ay para kay Siya Yuning. Ibabalik ko pa sa'yo. Ay nakung batang ito! Bakit hindi mo pinapahalaga ng sarili mong katawan? Kapag nalaman ng nanay mo, tiyak siyang malulungkot! Lolo, hindi ka ba naawa? Mula nung press conference, napansin ko, lalo kang umiba. Yuning, ang tiyuhin ni Sing Sing namatay dahil sa hindi matagumpay na resuscitation. Tama lang yun sa kanya. Yuning! Siya ang unang nagabuso sa akin. Siya mismo ang tumakas sa tabagan ng kotse. Karapat dapat lang yun sa kanya. Ganito ba kita tinuruan, ha? Lolo, ano ang gusto mong gawin ko? Ang pangyayaring ito ay nangyari sa teritoryo ng pamilya Siya. Ay pupunta bilang kinatawan ng pamilya Siya upang magbigay ng pakikiramay. Bakit? Isa lang siyang pangkaraniwang tao. Kung hindi ka pupunta, ngayon, muling iisipin ko ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya Siya. Lolo, paano mo magagawa na maging ganito kalupit sa akin? Dahil ba kay Jiang Sing Sing? Wala itong kinalaman sa kanya, kundi dahil ang tagapagmana ng pamilya Siya ay hindi dapat maging isang taong walang awa. Ma, pahintulutan mo akong ihatid si Tito sa huling paglalakbay niya. Pahintulutan mo akong ihatid si Tito sa huling paglalakbay niya. Ikaw na naman, malas na bata. Lumayo ka sa akin. Gusto kong magsindi ng insenso para kay Tito. Pwede ba? Ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi ka karapat dapat. Hindi ganon. Si Siya Yuning ang... Tumahimik ka! Hindi ganyan si Yuning. Ma, bakit mas pinili mong maniwala sa kanya kaysa sa sarili mong anak? Sasabihin ko sa'yo, Jiang Sing Sing, mas mabuti si Yuning kaysa sa'yo ng 100 beses. Huwag mo na akong tawaging mama at huwag na huwag kang pumasok sa bahay ng Jiang. Ma, patawarin mo ako. Patawarin mo po ako, mama. Patawarin mo ako, okay? Hindi kita kailanman minahal. Hindi kita anak. Lumayo ka. Umalis ka na. Umalis ka na!
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Tito, tingnan mo. Ang mga bituin sa langit ay nagniningning. Hindi ko kaya. Sino nagsabing hindi mo kaya? Maliit pa si Singsing. Pag lumaki ka, ikaw ang magiging pinakamaliwanag na bituin sa mundo. Kapag nagdingning na ako, hindi na ako awayin ni Mama, di ba? Sinong nagsabing aawayin ka ng mama mo? Siya lang ang hindi marunong magpahayag. Singsing, matutong magningning. Bigyan mo ng kaunting panahon ng mama mo. Matututo rin siyang mahalin ka. Ayos ba? Pagsisikapan ko. Ang galing mo, Singsing. Tito, dito lang ako sa labas para samahan ka. Umalis ka na. Singsing, huwag kang ganyan. Singsing, tumayo ka. Tumayo ka. Singsing, Umuwi ka na. Kailangan ko pang samahan si Tito. halika. Umuwi ka sa akin. Wala na akong bahay. Jiang Singsing, tingnan mo ako. Wala nang ibang nagmamahal sa akin. Tingnan mo ako! Nauunawaan mo ba kung nasaan ako? Doon ang iyong tahanan. Singsing, hayaan mo akong maging pamilya mo, okay ba? Hayaan mo akong alagaan ka. Hayaan mo akong mahalin ka. Hindi ako yung maliwanag na bituin sa mata ninyo. Ako'y pasaway lang. Ako ang naging dahilan kung bakit namatay si Tito. Jiang Singsing, huwag kang magsalita ng ganyan. Singsing, noon, ikaw hindi kailanman nadapa. Ngayon, hindi rin pwede. Alalahanin mo nung una tayong nagkakilala. Matatag ka, masiyahin ka, matibay ka. Hindi pwedeng ganyan. Kailangan mong bumangon. Magpakatatag ka, okay? Kahit pasaway ka pa. Ano ngayon? Gusto ko ang pasaway. Singsing, noon, palagi akong luwag. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Hindi ko pa alam magdesisyon para sa sarili ko. Ngunit ngayon, malinaw na malinaw sa akin kung ano ang gusto ko. Gusto kong makasama ka. Gusto kitang mahalin. Gusto kitang alagaan. Gusto kitang samahan. Gusto kong maging pamilya mo. Jiang Singsing! Umuwi na tayo. Wala na ang tito mo. Kailangan mo rin alagaan ang sarili mo. Kailangan mong maging matatag. Kailangan nating maging matatag. Kapag tumigil na ang ulan, sasamahan kita. Bakit pa? Huwag nang maraming tanong. Sige, maghintay ka lang sa... Pagmaneho ka na, babalik na tayo. Sige. Mr. Sia, hindi ko pa rin maintindihan ang huling resulta ng pagsusuri. Hindi ba walang problema? Parang may mali sa sitwasyon. Ikaw, gumawa ka ng paraan para makuha ang sampol ng buhok ni Jiang Singsing. Para saan po? Ngayon, hindi na kailangan ng buhok ni Yuning para sa pagsusuri. Diretsong ihambing ang sampol na Junhua at Jiang Singsing. Opo. Bakit ka nandito? Dati ay hinihiling mo sa akin. Umaasa ka. Ngayon, paano naman? Mahirap sa'yo na matagumpay na manugas sa mataas na posisyon ang iyong lumang kasintahan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bakit mo pinapunta ang anak mo sa pamilya Sia? Bakit? Natatakot ka na sirain ko ang yaman at karangyaan mo? Jiang Wen, noon ay binayaran kita. Bakit hindi mo pinatay ang anak na yon? Anak na yon? Yung isinilang ni Sia Junhua, iyon ba ang kayamanan? Kung ano ang puno, siya rin ang bunga, Jiang Wen. Dapat mong kilalanin ang tunay mong pagkatao. Talaga bang ganito? Ang anak ni Sia Junhua ay talagang mas mataas ang posisyon kaysa sa akin? Oo.
Ganito ang katotohanan. Dapat mong tanggapin. Paano kung sabihin ko sa'yo na si Yuning ang aking anak at si Sing Sing ay anak ni Sia? Anong sabi mo? Yuning, huwag mo akong hawakan! Yuning, anak. Ulitin mo ang sinabi mo kanina. Ulitin! Noon, pinalitan ko ang bata. Pinalitan kita at si Jiang Xingxing. At ikaw talaga ang aking tunay na anak. Kaya pala, ang tito ni Jiang Xingxing ay nagsasabi ng totoo. Anak, tumahimik ka! Sasabihin ko kung tatanggapin kita bilang ina ko. Pa, kaya pala ito nangyari dahil sa pagtataksil mo sa dalawang babae. Yuning, pag-usapan natin to pag-uwi. Bakit ka nagmamadali bilang isang lalaki? Sadyang ang palpak mo talaga. Yuning, ano bang sinasabi mo? Ikaw mismo ang gumawa ng kalokohan at hindi nilinis. Ngayon, ako pa ang nadramay. Noon pa man, ikaw ang nagpilit na ipalaglag ako. Hindi ako. Yuning, hindi kita pinalaglag. Ikaw ay dugo at laman ko. Mahal na mahal kita. Tignan mo. Nilagay pa kita sa mayamang pamilya para ginhawang buhay mo. Tumahimik ka! Pinagpalit mo ako dahil mahal mo ako. Gusto mo lang maghiganti sa pamilya siya. Yuning, gawin mo ng tuluyan. Bakit kailangan pang bumalik ni Jiang Xingxing? Anong balak mo? Pinatalsik ko na siya. Tanga ka! Dapat ikaw ang kasama niya na lumabas sa lungsod na ito. Pinatay niya ang kapatid kong lalaki. Yung sinabi mong waiter, buti na lang at namatay siya. Kung hindi, ibubunyag niyang sikreto. Tama lang. Napatay na siya. Paano mo nasabi yan? Siya ang tito mo. Siya ang tito mo. Tumahimik ka! Sinabi ko, wala akong tito. At hindi rin kita nanay. Kung talagang iniisip mong ikakabuti ko, dalhin mo ang sikreto na ito hanggang sa libingan mo. Nauunawaan mo ba? Oo. Basta masaya ka, wala nang problema sa akin. Pa, umalis na tayo. Ang malas. Paano nangyari to? Ang anak ko. Paano nangyari to? Anak, huwag mong sabihin ang bagay nito sa mama at lolo mo. Pa, bakit dati hindi ko napansin na ganito kakaduwag? Anak, Huwag mo akong tawagin ng ganito. Wala kaming pagkakaiba ni Jiang Xingxing. Kami ay kasangkapan mo lang. hindi. Si Jiang Xingxing, paano maikukumpara sa'yo? Isa siyang anak ng isang squatter. Tama na. Hindi mo na kailangan makipagsipag sa akin. Tayo ay magkapareho lang ng kapalaran. Hindi ko sasabihin kay mama. Ikaw rin. Manahimik ka na lang rin. Oo. Ang susunod ay si Jiang Xingxing. Ano na? Nung una, umalis ako nang hindi nagpapaalam. Hindi ka ba galit sa akin? Galit? Paano hindi magalit? Noong araw sabi sa akin ng mama ko na umalis ka daw para sa pera. Pasensya na. Pero hindi ako naniniwala. Kung talagang para lang sa pera ang dahilan mo, madali lang yun. Pinakamaliit na kulang ay pera. Basta babalik ka lang. Anumang gastos ko, gagawin ko. Hindi ko nga lang ito ginawa para sa pera. Kung hindi para sa pera, ano pa ba? Dahil sa mama ko. Xing, ginamit ng mama ko ang sitwasyon ng mama mo para takutin ka, di ba? Hindi lang yon. Sabi rin ng mama mo, hindi raw ako karapat-dapat sa'yo. Kalokohan lang yan ng mama ko. Siguro may dahilan ang mama ko kung bakit niya yon ginawa sa akin, di ba? Mag-isa niya akong pinalaki. Sobrang hirap niya. Napakahirap niya. Dakila, di ba? Pero ang mama mo, hindi naging mabuti sa'yo. Ako rin, hindi siya marunong magpakita ng pagmamahal. Walang nanay sa mundo na hindi nagmamahal sa anak niya. Di ba? Sigurado ako mahal din ako ng nanay ko. Sigurado ako doon. Hindi niya talaga ako gustong palisin. Sige. Huwag na nating pag-usapan to. Baka kapag nakatira ako dito, hindi medyo okay. Lalo na ikaw ngayon ang magiging fiancé ni Sia Yuning. Sing, hindi ko kailanman pinayagan ang kasal ng pamilya Sia. Ang minahal ko ay ikaw lamang. Kung kailangan talaga ng nobya, ikaw ang gusto kong makasama at wala ng iba. Pero hindi ako ang gusto ng mama mo. Ako ang magpapakasal sa'yo, hindi siya. Ano bang kinalaman niya? Siya ang pamilya mo. Pero ikaw rin ang pamilya ko. Sing, simula ngayon, manatili ka na lang sa tabi ko.
Huwag kang magalala. At huwag magsisi. Papasayahin at aalagaan kita. Okay ba? Po, Shinzo. Salamat. Hindi ito ang gusto kong marinig. Mahal kita. Sige, gilan mo na ang iyong pag-iyak. Nandito na ako palagi. Sing-sing, magpahinga ka muna. Gagawa ako ng makakain para sa'yo. Anong nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala. Baka dahil sa ulan lang to. Hindi pwede. Bukas, dadalhin kita sa doktor. Jing, ikaw pala. Paano? Nung nakita mo ko, nagulat ka ba? Paano ka nakapasok? Ako ang dapat magtanong sa'yo, di ba? Ako ang tunay na nobya ni Jingzo. Hindi siya kailanman magpapakasal sa'yo. Anong alam mo? Ang kasal na ito ay pinayagan ng dalawang pamilya. Ano ka ba? Siya na ngayon ang boyfriend ko. Bastos at walang hiya! Mag-ingat ka sa akin. Sabi ko na, may natutunan na akong ipaglaban ng sarili. Hindi na ako isang mahina na pwede mong supilin. Ang itinuro sa'yo ng nanay mo, ginamit mo lang para laban sa anak niya. Ikaw ang unang pumahirap sa akin. Jiang Sinsing, ako ang mataas na antas. Ikaw ang mababa. Tinuruan kita. Dapat tanggapin mo. Kung nandito ka lang ngayon para magkwento tungkol sa antas ng pamilya, hindi kita sasamahan. Huwag kang umalis. Anong karapatan mo para kunin ang bagay ko? Hindi ko kinuha. Kinuha mo si Jingzo. At gusto mo pang kunin ang pwesto ko? Bakit? Ayos ka lang ba? Hindi ko sinasadya. Lumayas ka! Sing-sing! Jingzo? Sing-sing! Hindi ako. Siya mismo. Si Yuning, kung may mangyari kay Sing-sing, hindi kita patatawarin. Ganito ang sitwasyon. Yuning! Ma! Ma, kumusta na? Ayos lang ba? Sobrang sakit ng dibdib ko. Tita Jiang, bigla lang nahimatay si Sing-sing. Kagagising lang niya. Oh, Ikaw! Ma, kasalanan ni Jiang Singsing ito. Baka magkaroon ako ng concussion. Huwag kang matakot. Singsing, bakit mo laging pinapahirapan si Yuning? Miss Sia, hindi ko ginawa. Nagmamatigas ka pa. Hindi pa ba sapat yun? Sino ka ba? Ina ka ba ni Sing-sing o ina ka ni Sia Yuning? Tahimik lang. Pakinggan ng resulta. Pasensya na po, Doktor. Ipagpatuloy niyo na. Wala namang lubhang sugat. Pero, may isang ulat na hindi maganda. Late stage leukemia ito. Paano nangyari ito? Sino ito? Kanino ang ulat? Kay Miss Jiang Singsing. Doktor! Doktor, Natatakot ako. hindi to posible. Normal siyang malakas. Kaya dapat suriin natin muli. Ayos lang. Akala ko, Anong akala mo? Kung buhay ni Sia Yuning ay malaga, ang buhay ni Sing-sing ba ay hindi mahalaga? pakinggan niyo muna ako, okay? Miss Sia, 5 taon nang nakalipas, pumunta ang Sia sa ospital namin para sa charity event. Doon, si Miss Sia ay nagbigay ng iyong bone marrow sample upang matulungan ang mga nangangailangan. Naalala ko yan. Ngayon, may pagkakataon na itong magamit. Natapos naming ikumpara ang inyong bone marrow sample kay Miss Jiang Singsing ay eksaktong tumugma. Ano? Kaya kung nais ninyo, agaran naming aayusin ang operasyon para kay Miss Jiang Singsing para sa bone marrow transplant. Dahil ba ito mag-ina sila? Bakit? Diyos ko, hindi ba pwedeng mamatay na lang si Jiang Singsing? Sing-sing, narinig mo ba? Pagkatapos ng operasyon mo, okay na ang lahat. Huwag kang matakot. Bakit nag-aalala ka ng sobra? Magtibay ang buhay ng bata, pinatay niya ang kapatid ko. Pero parang walang nangyari sa kanya. Tita Sia, tingnan nyo. Kailan kayo pwede upang isaayos ang operasyon? Ma, masakit ang pakiramdam ko. Pumunta tayo para sa follow-up. Nais niyo bang magdesisyon ni Sia para maayos na namin ang petsa ng operasyon? Sino ang nagsabi na ako magpapagawa ng bone marrow transplant sa kanya? Ano bang sinasabi nyo? Miss Sia, bakit hindi mo muling pag-isipan? Ang sample ng bone marrow na naiwan ko doon. Talaga naman para makatulong sa iba. Kanino mo man iligtas, hindi mahalaga. Pero siya, hindi pwede. Tila ang Diyos ay nakatindig sa aking panig. Parang may hindi pagkakaintindihan sa pagitan ninyo. Pakaalis muna ako. Mag-usap na lang kayo. Miss Sia, pwede ko bang malaman kung bakit? Paano ka pa nagkakaroon ng mukha para magtanong na bakit? Paulit-ulit mong pinapahirapan si Yuning. Hindi ko pa man nasisiyasat ang ginawa mo. May inasahan ka pa ba na tulungan kita? Ngunit ito ay isang usapin ng buhay at kamatayan, Tita Sia. Hanggat hindi ito ang anak ko, kanino pa ang buhay o kamatayan?
Ngayon, ang mamamatay ay ang anak mo. Magpa-check up tayo. Miss Sia, hindi ko sinasadyang saktan si Yuning. Baka nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan dati. Humihingi ako ng tawad. Pakiusap, iligtas mo ako. Marami pa akong kailangan gawin. Sing-Sing, Tita Sia. Pakiusap lang po. Jingzo! Si Jiang Xingxing ay hindi talaga nagmamahal sa'yo. Kasama ka niya dahil naiinggit siya sa akin. Naagawin niya ang lahat ng akin. Tumahimik ka! Ma, iligtas mo na siya. Hindi na ako makikipag-away. Anong kabaliwan yan? Ang gusto mo, kukunin ko para sa'yo? Ikaw ay isang simpleng tao lang. Ang anak ko, na wala ang pag-ibig. Ang kanyang kaligayahan ay higit sa lahat. Hindi kita ililigtas. Tara na. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Sing-Sing, huwag kang mag-alala. Tiis-tiis lang, may paraan tayo. Tita Jiang, ikaw ang ina ni Sing-Sing. Ang iyong bone marrow ay maaaring tugma sa kanya. Baka pwede nating suruin. Baka may maliit pa na pag-asa. Sige na po. Ma, Tita Jiang, kung hindi tugma, hindi pwede. Kahit ang mama ko, ayaw pa rin subukan. Sing-Sing, tiis lang. May paraan tayo. Maniwala ka sa akin. Walang problema. May paraan talaga. Paano ko maliligtas si Sing-Sing? Tita, nagbago na ba ang isip mo? Hindi mo ba naiintindihan ang kalagayan ni Yuning? Maayos naman ang resulta ng pagsusuri. Pinatagal ko sa ospital ng isang araw. Tita Sia, anong ibig mong sabihin? Gusto ko sanang iligtas si Sing-Sing. Ang bata na ito, katulad nung ako'y bata pa. Pero kahit sabihin mong katulad siya, anong silbi? Basta't siya ay dayuhan. Si Yuning ay iba. Siya ay parang alaga kong anak. Para sa kanya, gagawin ko ang lahat. Kabilang na si Sing-Sing ay iiwanang mamamatay. Pareho tayong negosyante. Gumawa tayo ng kasunduan. Sige, Ikakasal ka kay Yuning. At ililigtas ko si Sing-Sing. ginamit mo ang buhay ni Sing-Sing bilang kapalit ng isang kasunduan? Huwag mong subukang makipagkatwiran sa isang ina kung gusto mong iligtas si Sing-Sing. Sa gabi ng makalawa, 8:00, dapat kang dumating sa engagement party. Sing-Sing. Ay. Pagkatapos ng operasyon, kailangan mong kumain ng maayos. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Talaga bang pupunta ka sa Makalawa? Kapag nagpalit ng panahon sa taglamig, tandaan mo magsuot ng maraming damit. Sa tag-init sa kwarto, buksan mo ang aircon, ngunit huwag masyadong malamig. Talaga bang pagkakasalan mo siya? Sheng-Sheng, ang pusta na ito, napakabigat sa akin. Wala akong pagpipilian. Sana magawa mo mabuhay. Ngunit wala na akong tito. Kung mawawala ka rin, ano ang gagawin ko mag-isa? Mahalaga ang buhay. Ayaw mo bang mabuhay? Sige na, sige na. Makinig ka. Ikaw ang pinakamahalaga. Okay? Oh, Jingzo. Mahal kita. Pasensya na. Hindi ito ang gusto kong marinig. Mahal din kita. Ano? Pakakasalan ako ni Jingzo? Tingnan mo. Ang saya mo naman. Hindi ba sabi ni Mama kung anong gusto mo? Tutulungan kita na makuha yun. Ma! Sobrang bait mo sa akin. Hindi ba sobrang lupit niyo kay Sing-Sing? Lolo, mali kayo ng ward. Nasa baba si Jiang Xingxing. Kayo naman. Pa, alam ko sa tingin mo, selfish ako. Malupit at mababa. Pero bilang isang ina, ang kaligayahan ng anak ko ay dapat ipaglaban. Tama ka. Pero nag-aalala ako, baka mali ang anak na pinili mo. Ang DNA test ni na Junhua at Sing-Sing, kailan lalabas?
Sa overmorning, sa araw ng engagement. Sana maayos ang lahat. Kailangan ihiwalay ang batang iyon. Naging malinaw. Kunin lahat. Itapon. Nagtago ka ng pera sa likod ko. Talagang anak ni Sia Junwa. Gago. Bakit gagawa ng sobra? Kunin mo. Ma. Alam ko kulang ang perang ito para sa iyong magandang pagtanda. Pero kung mabubuhay pa ako, mas kikita pa ako. Hindi ko kailangan ng pera mo! Ma, alam mo ba nakakainis ka? Kaya kahit si Fu Jingzu ay iniwan ka. Hindi po. Mabuti siya. Jiang Xingxing, bakit mo palaging iniisip na lahat ng tao ay mabuti? Simula pagkabata, pinapalo kita o sinisigawan. Bakit mo pa rin gusto akong alagaan sa pagtanda? Kasi ikaw ang aking ina. Hindi ako ang iyong ina. Unahin mo muna ang sarili mo. Huwag kang mamatay ng ganito. O baka ang tito mo ay magpakita sa panaginip para sabihan ako. Tanggapin mo na lang. Kung hindi, ang tito ay magpapakita sa panaginip. Sige na. Wala akong oras. Miss Yuning, anong ginagawa niyo? Natapos na ba ang lahat ng bagay? Si Jiang Yu ay namatay ng maayos. Walang sino man ang maaaring maghinala sa inyo. Asahan mo, gagawa ako ng maayos. Ayos na. Umalis ka na. Magpahinga ka muna. Mag-usap kayo ng mabagal. Yuning, mas malupit ka pa sa papa mo. Ito ang tinatawag kong mas magaling pa kaysa sa guro. Paglabas ni Jiang Shengsheng ng ospital, ipapaalis ko siya kasama ni Jiang Wen mula sa lungsod na ito. Pagkatapos nito, wala na tayong aalalahanin. Pa, hindi ka pa natututo? Anong ibig mong sabihin? Kung noon, hindi mo binigyan ng puwang si Jiang Wen, hindi ako magkakaroon ng ganyang abala. Kung gusto mong maging ligtas, kailangan mong putulin hanggang sa ugat. Hindi siya ang original na may huling yugto ng leukemia. Pero nung ikaw at si Fu Jingsu ay nag-engage na, gustong iligtas siya ng nanay mo. Kasalanan na itakda. Ang pangako ni Mama, hindi ko hahayaan na matupad. Pinahahalagan niya ako. Basta magpakita lang ako ng awa, susunod siya sa akin. Pero sa huli, isang buhay din yun. Nung una, pinawawalang bisa mo kay Jiang Wen ang pagbubuntis ko. Isa rin akong buhay. Sige, basta mapanatili ang kayamanan nating ama't anak. Susunod si Papa sa'yo. Gusto ko, hindi lang pera ng pamilyang Sia. Gusto ko rin ang pagmamahal ng pamilyang Sia. Maraming pagmamahal. Kapag namatay si Singsing, maaari ko nang palitan siya at maging panghabang buhay, prinsesa ng pamilyang Sia. Sino yan? Sino yan? Ako. Gusto ko lang makita ang anak ko. Hindi ako ang anak mo. Yuning. Narinig ko ba ang mali kanina? Hindi posible na ikaw ang pumatay kay Ayu. At kung oo, ano naman? Siya ang tito mo. Ilang ulit ko na sinabi. Hindi ikaw ang nanay ko. Hindi rin siya ang tito ko. Paano ka naging ganito? Tumahimik ka. Baka marinig ka ng iba. Yuning, tama ng masamang gawain. Palayaan mo na si Singsing. Kapag gumaling siya, ako ang unang magtataboy sa kanya. Ang kakaiba naman, nakikiramay ka pa sa anak ng kaaway. Ako? Ano ito? Wala lang. Pera para sa pagre-retiro ni Mama? Ganyan ka lang ba kababaw? At nagbago ka na? Alam mo ba si Singsing, ilang delivery ang kailangan niyang gawin para makapag-ipon ng ganitong halaga? Ang kahirapan niya ay ikaw ang may kasalanan. Wag! Huwag mong kalimutan. Lahat ng ito ay ugat ng kasamaan mo. Sabi mo, kung malalaman ni Jiang Xingxing na pinalitan mo ang kanyang maliwanag na buhay, babayaran ka pa ba niya ng pensyon? Hindi ba gusto niyang patayin ka na lang? Mula nang palitan mo ang bata,
Dapat naisip mo na darating ang araw na ito. Yuning, pag lumabas siya, baka magsalita siya ng kung ano-ano. Hello, Limaw? Gusto mo bang kumita ng konti? Sino ka? Miss Jiang! Doktor! 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 Doktor, kumusta siya? May karamdaman at sugat. Kailangan agad na operahan. Ngunit si Miss Sia Junwa ngayon, abala sa engagement party ng anak. Hindi makakarating. Hindi makakarating? Ma, ayos lang. Kaya ko pa. Hindi. Kailangan pumunta siya. Kailangan pumunta siya. Ma! Alam naman ng lahat. Ako si Sia Junwa. Mayroon lamang isang anak na babae. Kung maaari lang, gusto ko sanang maging aking prinsesa sa buong buhay ko. Pero ang bata, sa huli, lalaki rin. Ngayon, sa harap ng lahat, ipagkakatiwala ko ang aking prinsesa sa tagapamana ng pamilya Fu, Fu Jingzhu. Na may isang mahirap na babae na nakialam sa relasyon nila. Ang prinsesa ng Sia, hindi dapat matalos mahirap. Sa kabutihang pala, pareho rin ang estado ng pamilya. Yuning, noong ikaw ay 10 taong gulang, nagawa mo ang isang birthday wish na gusto mong makuha ang buong mundo. Ginawa ko ang lahat na makakaya ko upang may bigay sa iyo ang mundong iyon. Ngayon, yakapin mo na ang iyong kaligayahan. Sandali! Iligtas mo si Sing Sing! Iligtas mo si Sing Sing! Sino siya? Anong ginagawa niya? Ma, tumayo ka. Sheng Sheng! Ma! Anong ginagawa mo? Pag-iusap, iligtas mo si Sing Sing. Hindi ko ba sinabi sa'yo? Pagkatapos ng engagement party, aayusin ko ang operasyon. Tumayo ka, tumayo ka. At ikaw, isang pasyente, bakit hindi ka nakahiga sa ospital? At narito ka ba? Anong balak mo? Miss Sia, hindi na pwedeng maghintay si Sing Sing. Mamamatay siya. Anong ibig mong sabihin? Nasaksak si Sing Sing. Sabi ng doktor, pinakainam ang gagarang operasyon. Sheng Sheng, ayos ka lang ba? Naalala ko na, siya ang babaeng mahirap. Hindi pa rin sumusuko kung ano ang kayang pinagmulan. Malapit ko nang magamit ang kaligayahan. Isang akbang na lang. Ma, hindi ako karapat dapat ng kaligayahan? Sino ang nagsabi? Kung kaya nilang makialam sa kasal, ipinapakita lang nito na hindi siya mamamatay. Tawagin ng mga tao. Itapon ng dalawa. Sinungaling na magina. Hindi ako nagsisinungaling. Tulungan mo si Sing Sing pakiusap. Tulungan mo si Sing Sing. Pakawalan mo ako. Huwag mo itong gawin. Tumayo ka. Aalis tayo. Kailangan mong iligtas si Sing Sing. Ang anak kong babae nasasaktan pa. Ililigtas ko ang anak mo. Bigyan mo ako ng isang dahilan para iligtas siya. Dahil anak mo siya! Siya ang tunay mong anak! Ano? Sinasabi ko, si Sing Sing ang anak mo! Sapat na ba ang dahilan na ito? Ma, ano bang sinasabi mo? Ulitin mo. Sinasabi ko, hindi si Yuning ang anak mo. Si Sing Sing ang anak mo. Hindi mo ba ako gusto maging masaya? Una, si Jiang Sing Sing, ang tiyuhin niya, tapos ang kanyang ina. Isa-isa kayong nag-iimbento ng kasinungalingan. Ma, alam ko hindi mo sila paninimulaan, di ba? Oo, huwag kang mag-alala, anak. Hindi ko siya pwedeng maging anak. Ang iyong anak ay hindi ko tatanggapin. Ang mahihirap, tuso talaga. Sa pamilya Sia lumaki. Paano pwede hindi siya maging membro ng pamilya Sia? Anak, huwag kang malito. Ang mababang uri ay mananatiling mababang uri. Maniwala ka sa akin, kahit isang beses. Isang beses lang. Huwag mo akong itulak palabas para lang iligtas ako. Sing Sing, patawad.
Humihingi ako ng tawad sa'yo. Ma, hindi kailangan humingi ng sorry sa anak. Hindi ko kailangan ng mayamang mama. Kailangan ko lang ng mama na nagmamahal sa akin. Hindi mo naiintindihan. Ma, papalagihin mo ba silang iyakan sa kasal ko? Kung gusto niyong umiyak, lumabas kayo at umiyak. Sasabihin ko sa inyo na ikaw ang unang sumira sa kasunduang ito. Donasyon ng bone marrow? Ay wala na. Tita Sia, pakiusap. Huwag niyong gawin ito. Pakiusap, ilagtas mo si Hindi Singsing. mo pwedeng gawin ito. Magsisisi ka. Alam mo yon. Sa diksyonaryo ko, si Sia Junwa, walang salitang magsisisi. Hindi! Talagang magsisisi ka! Pa, bakit ngayon ka lang dumating? Lolo, Para siguradong walang mali. Personal kong kinuha sa ospital ang report. Kaya naantala ng konti. anong report? Yung sa iyo at kay Jiang Shengsheng na DNA test. Tingnan mo na lang mismo. Ma! Totoo ang ugnayan ng ina at anak. Ito, paano ito nangyari? Sabihin mo sa akin ng tapat lahat ng detalye. 2 taon nang nakalipas. Naging karelasyon ko si Han Yenje. At sabay kaming nabuntis ni Sia Junwa. Si Han Yenje, para mapanatili ang posisyon sa pamilya Sia, iniwan niya ako, kasama ang batang nasa tiyan ko. Galit na galit ako. Bakit ang anak ni Sia Junwa ay mas mataas ang katayuan kaysa anak ko? Kaya nang nalaman ko, nasabay kaming nanganak ni Sia Junwa sa parehong ospital. Pinalitan ko ang 2 bata. Para ang anak ko ay maging mataas ang katayuan at ang anak ni Sia Junwa ay kasama ko sa mababang katayuan. Kaya si Yuning ang anak mo at si Singsing ay anak ko. Oo, ang anak ko, si Yuning. Pagkapanganak niya, may marka siyang bituin sa katawan. Kaya ang kanyang tito ang nagbigay sa kanya ng pangalang Singsing. Tumahimik ka! Papatayin kita! Ang babaeng hindi ko nire-respeto ay siya palang supling ng pamilya Sia. Bakit? Bakit naglalaro ng ganitong biro? Bakit? Bakit ipinagpalit ang aking anak? Pasensya na. Singsing, huwag mo akong hawakan. Apo ko, pinagtiisan mo ang hirap. Labis akong may utang sa'yo. Huwag mo rin akong hawakan. Nagkamali ako. Sobrang labis ang pagkakamali ko. Halos dahil sa anak ng iba. Mamamatay ang sarili kong anak. Ma, hindi mo siya anak. Ako ang anak mo. Alam mo na ba ito noon? Ano kung oo? Sa huli, 20 taon na akong nagkakamali. Bakit hindi pagpatuloy ang pagkakamali? Yuning, tumahimik ka. Si Jiang Singsing, sanay na siya na wala siyang anumang bagay. Hindi ko kaya. Ma, ako ang pinakamamahal sa pamilya Sia. Hindi pwede. Umalis ka. Halos mo na napasama sa panganib ang anak ko. Sinaktan mo ako? Hindi pa siya namatay. Bakit hindi siya namatay? Anak ko. Huwag mo akong tawagin ganyan. Shengsheng! Shengsheng! Shing-shing! Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Shengsheng! Shing-shing! Shing-shing! Shengsheng, huwag mo akong takutin. Lumapit ka na. Pumunta tayo sa ospital, Sing-sing. Ayoko. Bakit? Si Mama ay magbibigay sa'yo ng bone marrow, Sing-sing. Salamat. Pero hindi ko na kailangan. Ang tanga mong bata. Ano bang sinasabi mo? Nakakatawa ba o hindi? 20 taon na ipamumuhay ako sa isang kasinungalingan. Lahat ay peke. Shengsheng! Sing-sing! Pati ang pangalang Jiang Singsing ay peke rin. Wala akong birthmark. Hindi ako si Singsing. Pero ikaw ang bituin sa buhay ko. Ayaw mo ba ng pangalang ito? Pwede itong palitan ni Mama, Singsing. Pinanganak mo ko. Pero hindi ikaw ang mama ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Pinalaki mo ako. Pero hindi ka rin ang mama ko. Dati akala ko, masamang bata ako. Kaya galit ka sa akin. Ngayon ko lang naisip na hindi rin pala ako ang anak mo. Pero ngayon, tinitignan kita bilang anak ko. Ayoko na. Ayoko na sa lahat. Paano ako? Ayaw mo rin ba sa akin? Pasensya na. Alam mo naman, hindi yan ang gusto kong marinig. Pero pagod na talaga ako.
Hindi ko na kaya. Singsing, Singsing! anong ginagawa mo? Huwag kang gumawa ng kalokohan! Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Tito, Singsing, dumating ka na. Nandito na si Tito. May nangaapi ba sa aming Singsing? Bakit ka umiiyak? Tito. Sinasabi mo ba kung anong totoo? Ano ang peke? Ang lalim naman ng tanong na yan. Alam mo, bihira lang nag-aral si Tito. Pero sa palagay ko, ang pagmamahal na ibinibigay ay laging totoo. Pagmamahal? Tama, Singsing. Ang pagmamahal ni nanay at ni Tito, alam ko lahat. Sa maikling buhay ni Tito, may ikaw bilang pamangkin. Kasiya-siya at masaya. Tito, Alam ko ang mga alalahanin ni Singsing. Kahit sinong nanay, kung gusto, tanggapin. Kung ayaw, hindi tatanggapin. Ang mahalaga, Singsing, ay masaya ka. Umalis ka na. pero ayaw kitang iwan. Kapag naalala mo si Tito, tumingin ka lang sa langit. May isang bituin sa langit. At yun si Tito. Talaga ba? Umalis ka na. Huwag hayaang maghintay ng matagal ang nagmamahal sa'yo. Ayos! Kumising na siya. Kakakaba talaga. Pasensya na sa paghihintay. Pasensya na. Salamat. At ano pa? Mahal kita.